Naka-alerto na rin ang command center ng DSWD para bantayan na maapektuhan mga lugar ng Bagyong Krising para agad na makapaghatid ng tulong. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Handa na ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare Development para sa monitoring ng mga lugar na tatamaan ng Bagyong Krising. Kasi hindi naman bagyo lang ang binabantayan natin Maya't na may mga lindol, may pumuputok pang mga bulkan. Meron din tayong maliliit na mga sakuna katulad yung mga sunog. Dito manggagaling ang mga ulat o mga update ng mga regional offices ng ahensya kaugnay sa epekto ng krising. Dahil dito, mas mapapabilis ang paghatid ng tulong sa mga masasalanta ng bagyo. Para ma-match namin yung pangangailangan ng isang evacuation center sa pinakamalapit na warehouse natin na may available na goods. Nandito ako ngayon sa loob ng Disaster Response Command Center ng DSWD at kung makikita nyo sa akin likuran, hands on deck na ang mga tao dito, ang kanilang mga tauhan para i-monitor ang mga lugar na tatamaan ng Bagyong Krising. Ayon sa DSWD, 24 hours na ang kanilang operation dito. Walang uwian to hanggang sa dumaan ng bagyo. Pero sisiguraduhin rin nila na yung kanilang mga stockpile ay in place at handang umagapay sa mga local government units. Ayon sa DSWD, naka-preposition na ang mga family food packs at non-food items sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Ready to deploy na sa mga local government units kung kakailanganin ng augmentation ng kanilang ayuda. Nagdeklara na rin ng Red Alert ang DSWD upang ma-activate ang response cluster ng ahensya para ma-monitor ang sitwasyon ng mga lugar na tatamaan ng krising. Kasunod dito ng pagdeklara ng Red Alert status ng National Disaster Risk Reduction and Management Council bunsod ng pagtama ng Bagyong Krising sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.